COMELEC muling magbubukas ng panibagong round ng bidding para sa sistema na gagamitin sa pagboto ng mga overseas Filipino worker na boboto sa 2025 national at local elections. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita live. Angelique, nagsagawa nga ng pre-bid conference ng Commission on Elections ngayong araw para sa muling pagbubukas ng bidding para sa bibilhing internet voting system sa 2025 national at local elections. Hindi naman nangangamba ang COMELEC kahit wala ni isang kumpanya ang bumibili pa ng bidding documents para dito. Matapos madeklara na pumalya ang unang bidding ng Special Bids and Awards Committee ng COMELEC para sa internet voting noong nakaraang buwan dahil ineligible ang dalawang kumpanyang nagbid para sa sistema, muling magbubukas ng panibagong round ng bidding ang COMELEC ngayong araw. At ngayon sa pre-bid conference, inilatag ng COMELEC ang mga hinahanap nilang sistema para sa internet voting. Kaya lang, kahit nagkaroon na ng pre-bid conference, wala pa ni isang kumpanya ang bumili ng mga dokumento para sa bidding. Sabi naman ng SBAC ng COMELEC, hindi naman nila nakikita na magiging problema ito dahil hanggang sa March 21 pa naman pwedeng magsumite ng mga bidding documents. As of today, we have no bidders yet. If nobody will buy our bidding documents, they cannot submit bid proposals, and that could be a ground for a declaration of another failure. If we will have no bidders on March 21, who will submit, then we will be declaring a failure of bidding. Sakali naman anya na talagang muling pumalya ang bidding ngayon sa ikalawang pagkakataon dahil nga walang bumili o walang magsusumite ng bidding documents, kakailanganin ng SBAC na magdesisyon kung magbubukas ulit ng ikatlong bidding o magkakaroon na lang ng negotiated procurement na mas magiging mabilis naman ang proseso. Maaari naman din anyang sumali ulit sa bidding ang mga kumpanyang pumalya noong unang round tulad ng Indra Solution Technologies Information na muling dumalo naman sa pre-bid conference ngayong araw. Para naman sa iba pang mga kumpanya na may mga katanungan tungkol sa mga scope o requirements na hinahanap ng COMELEC para sa sistema, maaari silang magsumite ng mga tanong hanggang sa March 11 o sa Lunes sa susunod na linggo. They have not raised any except those raised by the representative. Those who participated during the first cycle, they can always participate again. Kasi hindi naman sila. Only those kasi who were blacklisted will not be able to participate or disqualified. Those who participated during the first bidding, hindi naman sila blacklisted or disqualified. So they can participate again in this cycle. Angelique, dahil nga pre-bid conference pa lang ngayong araw, sa March 21 bubuksan yung mismong bidding para nga dito sa magiging procurement para sa online voting and counting system para sa mga OFW sa 2025 national at local elections. At ngayong araw nga, kung pre-bid conference para sa online voting, bukas naman ay magkakaroon naman ng post-qualification test para naman sa gagamiting transmission system para dito sa 2025 automated elections. Parehas din sa midterm at sa barangay at SK elections. Tuloy-tuloy na nga ang paghahanda ng COMELEC sa ngayon para sa magiging eleksyon sa susunod na taon. Angelique. Okay, sa karanasan ng COMELEC, talaga bang mabagal sa simula ang pagkuha ng mga bidding documents at itong hindi pa naman actual bidding, ano? Pero what's taking it so long? Ano din nakikita nila? Mahirap ba ang mga requirements para dito sa internet voting? Angelique, yung una kasi ay meron naman dalawang kumpanya na nagsumite para nga dito sa bidding at nagsumite, bumili na rin ng bidding documents kaya lang idineklara silang ineligible dahil hindi sapat yung kanilang mga dokumento. Mahigpit kasi yung COMELEC pagdating dito sa mga legal, financial at pati na rin dun sa technical documents na kinakailangan at kailangan ay kumpleto yan, pati yung kanilang mga certification, yung mga experiences nila na nakapagsagawa na sila ng online voting sa ibang bansa o sa iba pang
mga lugar at iyan ay kailangan para nga makita dahil dadaan yan sa post-qualification test kung saan malalaman kung talagang pasok itong mga nagsumite ng kanilang bid para nga sila ang mabiling sistema para sa gagamiting online bidding o online voting ng 2025 national at local elections. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.